Aktibong naghahanap ang Pilipinas ng mga kasosyong kumpanya mula sa US para sa exploration dahil sa patuloy na tensyon sa China. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Maraming kumpanya mula sa US ang nagpahayag ng interes na pumasok sa oil and gas exploration, ngunit naghahanap sila ng clear policy at kasiguruhan sa seguridad mula sa pamahalaan. Dahil sa paghinto ng usapan sa joint exploration sa China, mas pinapaboran ngayon ang mga like-minded partners, gaya ng US at Japan. Ang presensya ng militar ng US sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, ay nagsisilbing proteksyon para sa mga balak na exploration activities. Noong 2025, nagsagawa ang US at Philippine Navy SEALs ng pagsasanay sa pag-secure ng mga offshore oil at gas platform sa Palawan upang maging handa sa anumang banta. Patuloy ang pagsuporta ng US sa Philippine Navy at Coast Guard sa pagpapatrolya upang matiyak na hindi maaantala ang operasyon sa mga lugar na may resources gaya ng Malampaya. Dahil sa nagaganap na labanan sa Middle East-Iran War, na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa mahigit $100 kada bariles, lalong naging kritikal ang pagpapaunlad ng sariling resources sa WPS. Ang interes ng United States sa mga oil at gas reserve sa West Philippine Sea, WPS, ay nakatuon sa pagtiyak ng katatagan ng enerhiya sa rehiyon, pagsuporta sa soberanya ng Pilipinas, at pagbibigay ng pagkakataon para sa mga Amerikanong kumpanya na mamuhunan. Ang takot sa pamimilit ng China at ang tensyon sa pagitan ng Manila at Beijing ay nagpapabagal sa mga proyekto dahil sa isyu ng seguridad para sa mga investors. Ang Pilipinas ay nakadepende sa foreign technology at capital, gaya ng US, upang ma-extract ang mga reserbang ito. Ang WPS ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamayamang lugar sa mundo pagdating sa likas na yaman. Ayon sa iba't ibang pag-aaral, ang West Philippine Sea ay nagtataglay ng napakalaking potensyal na reserba ng langis at gas, na tinatayang aabot sa 11 bilyong bariles ng langis at 170 trillion cubic feet ng natural na gas sa loob ng buong South China Sea, na may mga pangunahing deposito sa Recto Bank at malapit sa Palawan. Ang mga reserbang ito ay maaaring magbigay ng seguridad sa energy, kahit na ang exploration ay nahahadlangan ng mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo at mataas na gastos sa pagpapatakbo. Ang Recto Bank o Reed Bank, ito ang pinakamalaking konsentrasyon at itinuturing na pinakamahalagang area sa WPS na may malaking reserba ng natural gas at langis. Ang kita mula sa pag-extract ng mga resources na ito ay maaaring gamitin sa mga proyekto ng gobyerno at modernisasyon ng militar. Bagamat inalis na ang ban sa oil exploration noong 2020, marami pa ring drilling projects ang hindi makapagsimula dahil sa seguridad at deadlock sa negosasyon. Ang Estados Unidos ay nagpapakita ng matinding interes sa yamang mineral ng Pilipinas, partikular na sa mga tinatawag na critical minerals gaya ng nickel, copper, at cobalt. Noong February 4, 2026, nilagdaan ng dalawang bansa ang isang Memorandum of Understanding, MOU, sa Washington DC upang palakasin ang pagtutulungan sa sektor na ito. Layon ng kasunduan na ilipat ang Pilipinas mula sa pagiging exporter lamang ng raw ore patungo sa domestic processing o pagpoproseso ng mga mineral sa loob mismo ng bansa. Ang pakikipagtulungang ito ay bahagi ng hakbang ng US at mga kaalyado nito, gaya ng Australia, Japan,
at South Korea, upang bawasan ang pagdepende sa ibang bansa at siguruhin ang kanilang global supply chain. Ang Pilipinas ay itinuturing na isa sa mga pinakamayamang bansa sa mineral sa mundo. May tinatayang $1 trillion na halaga ng mga untapped reserves o hindi pa nagagalaw na yaman, at pangalawa sa pinakamalaking producer ng nickel sa buong mundo. Sa kabila nito, 5% lamang ng mga reserba ang na-explore at 3% ang sakop ng mining contracts. Ang mga pangunahing deposito ay matatagpuan sa Luzon at Mindanao, na mahalaga para sa global energy transition. Ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang producer ng nickel, ngunit malaki pa ang potensyal ng hindi pa nahahukay na deposito nito at ng tanso, na kritikal para sa mga baterya at teknolohiya ng renewable energy. Bukod sa mga pangunahing metal, may potensyal din ang bansa sa mga rare earth elements na kailangan sa makabagong teknolohiya. Sa Luzon, kilala ang Benguet sa ginto at tanso, Zambales chromite at nickel, at Nueva Vizcaya, ginto at tanso sa Didipio. Sa Mindanao naman ang Surigao at Davao mayroong nickel at ginto, at ang malaking deposito ng tanso at ginto sa Tampakan South Cotabato. Sa Cebu at Leyte, ay tanso at iba pang non-metallic minerals tulad ng limestone. Sa Palawan pangunahing pinagmumulan ng nickel at may potensyal para sa rare earth elements, REEs. Ang pagmimina ay binabantayan ng DENR para sa pangangalaga ng kapaligiran at nagsusulong ng mga programang tulad ng Sustainable Mineral Resources in the Philippines, SMRP, upang mabawasan ang masamang epekto nito.